Hey guys! Welcome to my channel! So naisipan ko gagawa ako ng reaction video yung nangyaring church shooting sa Lakewood Church dito sa Houston, Texas. So malapit lang yun sa amin. Nadadaanan namin yung pagpupunta kami ng downtown Houston. Nasa gilid lang yun ng main road. I-10 yata. Yeah, sa I-10. Tapos may malaking church yun ni Joel Austin. And I think yung Lakewood Church ni Joel Austin is number 3 sa pinakamalaking churches dito sa buong United States. So malaki yun, ha? So meron silang mga English Mass, meron silang Spanish Mass. And bago mag-start yung Spanish Mass, doon yata nag-start yung shooting. Anyway, yung shooter si Hennessy Moreno, no, aka Jeffrey Escalante, no? So marami nagsasabi, oy, trans yata yan kasi babae, tapos ang alias niya Jeffrey. So we don't know, patay na siya, hindi na natin mako-confirm. Nag-donate siya sa church online prior to the shooting. So I think nag-inquire muna siya sa church. And ibig sabihin, mga schedule para makapunta doon, ganyan. Parang gano'n, no? Kasi meron siyang planning na ginawa eh. Yun nga, nag-donate muna, no? Gumastos muna siya. Hindi lang sinabi kung magkano yung dinonate niya. Pero may interaction siya with the online site ng Lakewood Church. Tapos nung actual na day, no, simba, nagpunta siya doon. Sinama niya anak niya na 7 years old. Yes, meron siya anak na 7 years old. Hiwalay siya sa asawa and hindi natin alam bakit ano yung reason ng paghiwalay nila, no? Pero yun nga, yung mother-in-law niya Jewish, no? And ano daw, yun nga, no? May parang may angle pa to na anti-Semitic eh. Bakit? Kasi 'di ba, itong shooter pro-Hamas, ha? So just imagine, kung pipili kayo, pro-Israel versus pro-Hamas, kita nyo yung mga pro-Hamas, usually terrorism ang ginagawa. So I don't know bakit merong mga kumakampi sa Hamas, pero tignan nyo yung mga ginagawa ng pro-Hamas, no? So yung AR-15 niya, AR-15 ginamit may nakalagay pa doon na pro-Hamas na sulat, na writings, okay? In support of Hamas, parang ganon. So, nung araw ng simba, bago mag-start yung Spanish Mass, doon nag-start yung shooting, pumunta siya doon, parang may mahaba yata siyang damit, hindi pinakita yung actual na suot niya eh. Pero doon daw niya tinago yung AR-15, pero paano may tatago ang rifle, di ba? Masyado malaki. Tapos sinama niya yung anak niya, 7 years old. So, I don't know why. Bakit niya sinama? As cover siguro, para hindi siya paghinalaan, pero na-intercept siya ng guard sa church, no, sa pinto ng church. Sineta na siya doon, pero hindi siya napigilan kasi parang wala yatang baril yung guard eh. Parang walang baril yung guard. Tapos at gunpoint, tinutukan niya yung security guard, tapos pumasok na siya doon. Pagpasok niya, namaril siya, no? Buti ang lang ganito, no, sa nangyaring shooting sa simbahan, isa lang ang namatay, yung shooter. Yun ang maganda ron. Okay, so yung nabaril niya, may nabaril siya matandang lalaki sa leg. Magsusurvive. Tapos, yung anak niya, na 7 years old, nabaril sa ulo. So, nasa intensive care a few days ago. So, wala pa tayong update. Pero buhay pa yata. So, yun nga, siya lang ang namatay, yung shooter. Tapos, may conflicting reports eh. Ang initially kasi ang sabi, ang nakabaril sa kanya, ang nag-engage sa kanya is mga pulis na off-duty. Okay, so meaning civilian. Meaning so police off-duty, nagsimba, may dalang baril. Okay? So, 'di ba, yung sinasabi ko sa inyo, yun yung irony, no? Sa Pilipinas, allowed ka magkaroon ng PTC pero hindi ka allowed dalhin yung baril mo sa simbahan. Bakit? No? Kasi daw, place of worship. Bakit yung pare sa Pilipinas exempted sa threat assessment
pagkukuha ng PTC. Tapos yung pare, usually nakatira sa simbahan. So, palaging may baril siya sa simbahan. Pero yung parishioners, wala. So, this time, yung pastor doon, malamang walang baril. Pero yung nga, yung parishioner of duty police, technically civilian. Kasi, pag ikaw police, off duty ka, hindi ka naman required magdala ng baril. Pero you choose to, yung naka-engage, no? They chose to bring their guns. And then, ito nga yung nangyari. So, insert ko na rin yung question sa akin yesterday, no? Sa nag-comment. Sabi niya akin, Sir, pagka meron bang active shooter, yan. Parang tinatanong niya kung makikialam daw ako. So, ang sagot ko, ganito. Based on its statistics, yung mga concealed carriers, yung may mga nagkikarry ng baril na legal na gun owners, ang usually na ikinamamatay daw is may nakialam or nag-intervene. Pag nag-intervene. Pero having said that, pag nangyari sa akin yun, syempre, may kialam ako, mag-i-intervene ako, mas magandang pakinggan yung intervene kaysa makialam. Mag-i-intervene ako provided na wala pang police and it will mean saving lives. Alam mo sabihin, pag ikaw, legal gun owner, legal yung baril mo, legal na mag-carry ka, pag nandyan yung police, huwag ka na makialam. Kasi ang ano lang talaga, it's not your duty. Okay, ang duty mo is to save yourself and to save your loved ones. Pero yung other people is not your duty. Pero, para sa akin, no, hindi ko ini-encourage yung iba, no, if ever na dumating yung ganun chance, tapos wala pang police, and the longer you wait for the police, mas marami siyang mabibiktima, then you have to engage. Ganun yung nangyari doon sa Lakewood Church. And that's the same reason bakit ako nagkikarry every day even when I'm going to church. No? Kahit kinokontra nung ate ko na wala daw mangyayari kasi simbahan. Talaga? Yun nga, Lakewood Church. Oh. Napakalaking simbahan nun. No? Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, available na online. Okay? So, ano pa? Yung shooter, yung Genesee Moreno or Hennessy Moreno, nakatira sa Conroe. May mga kaibigan kami nakatira sa Conroe. Conroe is like 45 minutes lang away dito sa bahay namin. So, ni-raid yung bahay, may nakita mga barel, ganyan. Tapos, ano pa ba? Sabi yata nung nanay is, bakit daw nakabili ng barel? May topak pala, no? Medyo, may itatouch natin yan. No? A few days ago, nung nag-champion yung Kansas City Chiefs, so kung pina-follow nyo ako, di ba, gumawa ako ng video about Taylor Swift. So, di ba, sinabi ko doon na, mananalo ang Kansas City Chief. Ayun, nanalo nga. Okay? Kasi nga, sila magiging poster boy and girl ng kabal, ng left, ng Democrats, gagamitin sila eh. No, alam nyo na yan. So, nanalo yung Kansas City Chiefs, so Taylor Swift, saka si Travis Kelce, yan. Kakampanya yan, i-endorse niyan si Biden. Tapos i-endorse niyan yung mga gun control propaganda, mga ganitong propaganda. Yan, gagamitin nila yan. So, ganyan yan. Sinabi ko na sa inyo. Anyway, so dun sa parada nila, Kansas City, may nagbarilan. Sabi niya, barilan, yan, no? Ang pinapalabas ng media, mainstream media, may mass shooting daw nung parade, yan. Actually, wala, hindi mass shooting yun eh. Pero yun ang gustong ipalabas na na senaryo. Bakit? Para maipush yung gun control agenda ng mga Democrats. No, kanina nga bang pababa pa lang ako dito. Because ano ba talaga ang plataforma ng Democrats? 'Di ba gun control, abortion? 'Di ba? Mag-election ngayon, 'di ba? Siyempre, kailangan lang mag-capitalize, no? Gun control, ito, opportunity ito para sa kanila 'to. 'Di ba? Hindi sila nagpa-plataforma ng magandang economy, bagsak na bagsak nga economy ngayon eh. No? Inflation rate napakataas, no? Tapos ang daming mga business na nagsara. Hindi economy, hindi rin border security.
8 million na ang pumasok dito mga immigrants pinapasok nila, di ba? So, ang gusto nila gun control para bida sila. Okay. So, ayan, may nagbaril lang. Pero, yun nga, no, hindi yun mass shooting. Parang, dalawang lalaki na nag-away na parang hindi nga mga legal na gun ownership. Baka daw ano yun Baka, they acquired the guns, their guns illegally. Alam nyo kasi yung Kansas City daw is napaka delikadong lugar, no? Kasama yata yan sa mga dangerous cities, no? Na mataas ang crime. Okay? And so, alam niyo na, yung mga thugs, no? Yung mga thugs, THUGS. Marami dyan. So, don't expect. Okay? Pero kung nagfa-follow kayo sa channel ko, nagfa-follow kayo, di ba sa anong palagi ko sinasabi? I think this is the year. 2024 is the year. No? 2024, yung tipping point na talagang may malaking event na magaganap, no? And expect na marami pang mangyayaring similar sa ganyan. Mga shootings. Bakit? Kasi desperado na sila Kailangan nila madisarmahan ng mga Amerikano dito mga law-abiding citizens dito Para pag walang barel kasi ma-implement na nila kung anong gusto nila. Walang magagawa ang citizenry. No? So expect it. Sinabi ko na rin yan sa mga previous vlogs ko the more we move closer to November 5, 2024, mas maraming kaguluhan ang mangyayari. Expect it. And sabi ko nga, a few days ago, may nagme-message sa akin, may nabaltaan kami, may mga pumunta daw dyan, may nakapasok ng mga terorista. Yes, talaga. Diba? Hanapin niyo yung video nga, who do you know who I am? Ganyan. Nakuhaan siya ng YouTuber. Yung pala, isa sa mga terrorist galing Iran na ngayon hindi na mahanap kung nasaan. Yan hindi natin alam kung anong gagawin nila, no? So, ano yung sinabi ko din uli? Sabi ko, mapanahon ngayon, kung nandito kayo sa Amerika, no? Iwasan nyo yung mga large gatherings na ganyan. And be always prepared and aware. Kasi nga, expect the worst. Gagawa pa sila ng mga gantong events. No? Gagawa sila ng mga ganyang mass shooting. Tapos, kita nyo yung mayor ng Kansas City, ang pinropose agad, gun control. Gun control yan. So, eto nga, binabasa ko na yung mga comments ng mga ibang Pinoy, no? Hindi ako nagagalit sa kanila, I don't fault them kasi hindi nila alam talaga yung totoong nangyayari. Pero, pag ikaw pala, nasa Pilipinas, ang perception mo, yung mga Amerikano, mga trigger happy na magkaanuhan lang, magkatinginan lang, nagbabarilan. Hindi ganoon. Actually, di ba, mas civilized sila sa atin kasi first world country ang Amerika Pilipinas, third world country, tapos sabihin nyo, ganun kumilos yung mga tao dito na mag-away lang. Hindi. Mas civilized. Kaso nga lang, may mga nasa likod nito, ini-encourage to, no? Kailangan nila ng kaguluhan para makapitalize nila yung plataforma nila ng gun control. Okay? Tapos pag na-implement na nila yung gun control, sunod-sunuran na lang ang lahat. Siyempre, paano ka makakatanggi kung wala kang barel? 'Di ba? May comment pa ako sinagot na sabi ko kasi napaka-controversial ng AR-15 ang gusto palagi nila i-ban. Tapos may nag-comment sabi, kasi yan yung gun of choice ng mga mass shooters. That's not true. Titingnan niyo yung statistics ng FBI, mas maraming namamatay dito using a handgun or pistol compared sa rifle. Napakaliit ang percentage ng mga namamatay sa rifle dito. Pero yun ang pinoproject ng mainstream media, no? So I'm sorry kung yun ang paniniwala nyo kasi hindi nyo naman alam yung totoo dahil malayo kayo. 'Di ba? I'm not faulting you for that, pero andito nga ako para magbigay sa inyo ng impormasyon, no? Take it or leave it, no? Kung ayaw nyo maniwala, then wala akong magagawa. Hindi siya gun of choice ng mga mass shooters. It just so happen na yun ang gustong palaging i-portray ng mainstream media. May mga mass shootings na ginamit shotgun pero binroadcast ng mainstream media
AR-15 daw. No? Kaya pag hindi nyo ginawa yung research nyo, madali nga maniwala. No? Minsan, pistol yung ginamit pero AR-15 ang tinutukoy. Kasi nga, meron silang agenda. Yun ang gusto ko sabihin. Similar with sa Pilipinas, di ba? Yung 24 oras, TV Patrol. Ano yung agenda? O, tuwing magsisimula, tumaas na naman po ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. O, di ba? Everyday, kaso ang inaano. So, meron sila agenda. Lahat sila. Kaya, di ba, sabi ko sa inyo, sa future, yung mga tao, like me, hindi naman nanonood ng mainstream media, ng news, magpa-follow na lang tayo sa mga trusted natin ng mga vloggers, no? Na alam natin hindi nabibili at nagsasabi ng totoo. So, yan guys, quick update lang, no? Sa mga recent events na yun na mga involved na na shootings dito. Okay? So, hopefully naliwanagan yung iba, nabigyan ko ng additional information. Dun sa nag-aalala sa amin, no, sa akin, no, thank you, no, nag-aalala, sabi, oy, may mga parating daw dyan na mga terrorist. Well, sabi ko, dati na kasi akong prepare, so nag-prepare na ako for that. Kaya nga dun papasok yung mali yung paniniwala na pag prepare ka, paranoid ka. No, hindi. Mas nakakatulong ako ng mahimbing kasi I'm prepared. Diba? So that's it guys. Keep on prepping. Thanks for watching. Bye.